Nang malaman ng bata na may kanser ang kanyang lola, inimpake niya ang lahat ng gamit niya at binisita siya. Araw-araw siyang nananatili sa tabi niya, tinutulungan siyang magtinda ng lugaw at bumisita sa mga kaibigan, ngunit lahat ng ginawa niya ay hindi dahil sa pagmamahal. Gusto lang niyang makuha ang mana nito. Noong araw na iyon, sinuot ni Lola ang kanyang paboritong damit at tahimik na nakaupo sa pintuan, naghihintay. Ito ang araw kung kailan sa wakas ay magsasama-sama ang buong pamilya. Matagal na niyang hinihintay ang araw na ito. Sa kauna-unahang pagkakataon, nakita siya ng batang lalaki na mukhang tunay na masaya. Ngunit nang hilingin ni Lola sa kanyang mga anak na makipaglaro sa kanya ng mga baraha, lahat sila ay gumawa ng mga dahilan upang umalis. She looked disappointed. Nakita ng bata ang lahat. Nang maglaon, habang papunta sa templo, walang sino man sa pamilya ng kanyang tiyuhin ang dumating para sunduin siya. Masakit ang kanyang mga paa sa kanyang sapatos, ngunit tumanggi siyang palitan ito dahil regalo ito ng kanyang anak. Nang manalangin siya, ang tanging hiling niya ay manatiling malusog at ligtas ang kanyang pamilya. Ngunit napansin ng bata na walang ibang nanalangin para sa kanya. Sinabi niya sa kanya na ang kanyang mga anak ay nagmamalasakit lamang sa kanyang pera, hindi sa kanya. Doon napagtanto ni Lola na ang kanyang apo lang ang tunay na nagmamalasakit. Gayunpaman, tinanong niya kung mayroon din siyang ibang dahilan upang manatili. Nakaramdam ng awkward ang bata, pero gusto lang daw niya itong alagaan. Madalas pumunta ang kanyang tiyuhin para humingi ng pera. Ayaw man ni Lola, lagi niyang binibigay, pero sinabihan niya itong huwag na siyang babalik. Nataranta ang bata. Ipinaliwanag ni Lola na kung hindi siya dumating, ibig sabihin ay maayos na ang kanyang kalagayan. Nalungkot ang bata, kaya palihim niyang hinanap ang kanyang tiyuhin at binigyan siya ng pera para hindi na maabala si Lola. Nang maglaon, nawala ang buhok ni Lola mula sa paggamot. Tinanong ng bata kung nakaramdam na ba siya ng kalungkutan. Sinabi niya na ang refrigerator ay palaging puno ng mga tira, ngunit walang tao sa bahay, kaya nagpapasalamat siya na dumating ang bata. Sa wakas ay nakuha niya ang pag-aproba nito. Ngunit ang mga salita nito ay hindi nakapagpasaya sa kanya. Isang araw, ninakaw ang pera ni Lola. Nakita sa security camera na kinuha ito ng kanyang tiyuhin. Ang pera na iyon ay para sa kanyang libingan, ngunit hindi siya sinisi ng Lola. Humingi siya ng tulong kay kuya, pinagalitan lang siya at pinaalis. Wala siyang sinabi habang pauwi. Tinanong ng bata kung bakit gusto niyang bumili ng ganoong kalaking libingan. She said quietly, "If I have a pretty place, you will all come visit me someday." Walang sinabi ang bata pero hinawakan niya ng mahigpit ang kamay niya. Habang lumalala ang kanyang karamdaman, hindi siya makatulog sa sakit. Walang magawa ang bata para tumulong, kaya't gabi-gabi ay nananatili siya sa tabi nito. Sa huli, iniwan ni Lola ang bahay sa kanyang tiyuhin. Nagalit ang bata, tinanong niya kung bakit hindi niya inuna ang pangalan niya dahil ba sa hindi niya ito inaalagaan ng husto. Pagkatapos ay tumakbo siya ng luhaan nang hindi nakita ang sariling luha ni Lola sa likuran niya. Pagkatapos noon, muli siyang namuhay mag-isa, walang bumisita sa kanya. Kalaunan ay nakita ng bata sa security footage kung gaano siya kalungkot at kung paano naalis ang laman ng kanyang bahay. Nalungkot siya nang malaman niyang ipinadala siya sa isang nursing home. Pumunta siya doon para ihatid siya pauwi. Ngumiti si Lola at masayang tumango. Ginugol niya ang kanyang mga huling araw sa kanyang sariling bahay. Sa kanyang libing, ang bata ay nakatanggap ng isang tawag sa telepono. Ito pala si Lola ay nag-iwan sa kanya ng isang malaking pamana, eksaktong 1,000,000 yuan. Iniipon niya ito mula pa noong elementarya siya. At patuloy na nag-iipon hanggang sa araw na siya ay namatay. Noong bata pa siya, minsan nangako siya kay Lola na bibilhan niya ito ng malaking bahay sa halagang 1,000,000 yuan balang araw. Kaya ginamit ng bata ang perang iyon para bilhin siya ng pinakamagandang lugar na libingan dahil sa puso niya, si Lola ang laging number 1. Ikaw, mahal mo ba ang lola mo kahit wala silang maipamana sa'yo?